Atong basahon nagbalik ang patukuranan sa mensahe ni ining kabuntagon na makita sa Psalms 31, 14 to 15a. Our times are in God's hands. Samtang mamalandong ta sa atong kinabuhi nining tuiga o magpaabot sa bagong tuig, atong hinumduman sama sa declaration din ni David nga ang atong panahon anaa sa kamot sa Dios. Let me read sa New King James Version, Psalms 31, 14 to 15a. But as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. My times are in your hand. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much ining maninot nga kabuntagon sa imong paglugway sa among kinabuhi, sa maayong nga panahon, ug sa pribilehiyo Ginoo nga makaduol sa imong balaang presensya. Salamat ingon man Ginoo niining kahigayunan karon diin kami mamalandong sa imong pulong. Kami nagampo o Dios, ikaw ta magahatag ka na mugling itong kaalam, amo kining masabtan sa iyo na lamang nga pagi ug mapahinumduman kami nga ikaw ang Dios nagkupot dili lamang sa among kinabuhi kaluwasan kundi sa matag gutlo, matag higayon ug matag hitabo sa among kinabuhi. Imo usab kaming kining gikuptan. Busa masaligon unta kami ug madasig unta kami tungod niini nga kamatuoran ug ikaw unta mahimaya sa among taliwala karon. Kining tanan ang giampo, salamatan lagang sa ngalan ni Jesus. Amen. Inigsugat nato sa bagong tuig, tingali daghan kanato ang mamalandong sa mga nahitabo sa milabayng tuig ug nga maghunahuna usab unsa kay mahitabo sa sunod nga tuig ug tungod niana usahay magsagol ang atong pagbati kaguol ba kaha tungod sa mga nahitabo sa milabayng tuig ug nga tingali aduna poy nang walay kasiguruhan tungod sa umaabot nga tuig ug maghatag kanatog kabalaka ug sa pagbag-o na sa tuig tingali maghimo tag mga plano or mga resolution o diha mapadayag ang atong mga kabalaka mahitungod sa wa nato masabtan ang unahan ug ang kagmao nato di man nato masabtan sama sa kong kahimtang naay mga wala damha nga panghitabo ug usahay kana makapabalaka kanato mga butang nga dili nato masabtan, mga unknown. Og nining bagong tuig usahay na naana sa crossroads between sa past ug sa future. Og na dinhi nato dinhi sa Psalm, dinhi sa David. Og iyang gihuptan naghatag kaniyang comfort sa iyang kinabuhi dinhi sa Psalms 31:14 to 15. Ingon si David nga, but as for me, I trust in you, O Lord. I say to you, you are my God. Ang kahimtang niini ni David kung inyong basahon ang tibok 31 sa Psalm, lisod kayo, na ay nagukod kaniya, na ay kaaway nga nagukod kaniya. Wala gimension kung si Saul ba or si Absalom ba ang iyang anak or ang mga Philistines ba. Pero adunay kaaway niya nga nag-threaten sa iyang life ug morning nagdagan-dagan nagtago si David. Ang iyang kaaway usab nagtabi og mga bakak batok kaniya. Og lisod kayong kinabuhi ni David, daghan kayong challenges sa panahon niya og mao ni ang nakahatag kaniya kadasig og kahupay sa iyang pagbati. Taliwala sa tanang kagubot sa iyang grabeng gubuta sa iyang kinabuhi niini nga portion sa iyang pagsulat niini ug pagdeclare niini. Pero mao kini ang nakahatag kaniya kahupayan. Ug niingon siya taliwala sa kagubot ug kalisod sa iyang kinabuhi, as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. My times are in your hand. You see? Kining mga pulunga, gisulat ni David taliwala sa kagulanan. Nagdapit ka nato sa pagpundar sa atong kasing-kasing diha sa dili mausab nga kinaiya sa Dios. Sa atong pagtungtong nining bagong tuig, maunti kini maghatag natog kahupayan ug magpundar unta
sa atong kasing-kasing nga ang atong Dios dili mausab. See? Good morning, nakahupay ni David. Dios, ikaw man nagatiman kanako kaniadto, taliwala niining kagulanan ug mga challenges, ikaw gihapon ang Dios nga magatiman kanako. Sa Psalms 31, dinha gibubo ni David ang iyang kasing-kasing adto sa Dios. Tanan niyang kabalaka, tanan niyang kasakit, tanan niyang kabugat, iyang gipahayag, ang iyang mga pagsulay. O dinha nato makita ang giladmon sa iyang pagsalig sa Dios. Ang iyang declaration din sa verse 14 to 15, talagsaon, taliwala sa kawalay kasiguruhan. You see, wa naman siya masayod sa iyang kaugmaon. Kay daghan ang nagukod kaniya, daghan ang nag-threaten sa iyang life, niya ang mga kaaway pa gyud nagtabig bakak mahitungod kaniya. Ug taliwala ni ana siya matinud-anon nga ning tugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, maingon nga sa imong kamot Ginoo anaa ang akong panahon. See? Ginoo nagsagubang ko nini nagkalain-lain nga problema kabag-aton sa kinabuhi. Either ang akong anak, nagukod nako, or si Saul, wa man gi-mention da ni David, they threatened my life. O nagtago si David niini nga panahon. But my times are in your hand. Not just my life, ang bot pasabot din ni David, kundi my times. Even matag gutlo sa akong kinabuhi, matag experience, matag challenges nga akong gisagubang Ginoo, imong gikuptan. Usa ka lawom nga statement of faith. See? This is David's statement of faith. Talagsaon. Ug angay natong sundon. Kini nga statement of faith, siyang pag-declare, you are my God, my times are in your hand. Siyang pag-declare ni ana, kung kita ato po nang i-declare, maghatag ka natog comfort. At at the same time, nag-challenge ka nato. Samtang naglagwig kita niining kinabuhi nga walay kasiguruhan. Kung sa may but pasabot ni ana para ka nato sa pagsalig sa Dios sama ni David. Atong katunon ang tulo ka mga butang gikan niini nga passage. Una atong makita og atong makatunan nga si David personal ang iyang pagsalig sa labawng makagagahom. Og mao ni pundasyon sa iyang kinabuhi. Ang pundasyon sa iyang kinabuhi is ang iyang personal nga pagsalig sa labawng makagagahom. A personal trust in the sovereign God as the foundation of life. You see, verse 14, as for me, this is me personally, this is my choice, I declare this, I decided this. As for me, I trust in you, Lord. I say, you are my God. See, it speaks of a personal declaration of trust in the Lord. Imo mismong choice, imong decision sa pagsalig sa Diyos. Dili lang ni general faith. Dili lang ni general nga pagsalig. Kundi, Lord, this is personal to me. This is my decision. This is my declaration. Deeply personal relationship with God. See, notice he says, you are my God. Personal. Daghan ka nato tingali uyon lang nga adunay Dios o tando lang bitaw tinuod na Dios na Ginoo pero why personal nga kadugtungan. You see, gipakita din ni David nga naa siya'y relasyon sa Dios. Real. Dili lang kay abstract. Kundi para kaniya, tinuod nga sama nga naaras kilid niya ang iyang Dios. Mo nang iyang gideclare, you are my God. Ikaw, akong Dios. O ginaot ko niining bagong tuig padayon natong palagmon ang atong relasyon sa Ginoo. Nga ang Dios para kanato dili lang force, dili lang power, dili lang source of blessing, kundi personal. Tinuod.
makigdugtong ta nga tinuod. Sad nga naay mga Kristohanon nga profess Christians. Pero ang life, dili makita nga naay relation sa Diyos. See, let's let's imitate David. You are my God. Ikaw man ang akong Diyos. Musalig ko nimo. Yes, na ako niining. Naglunang ko sa kagulanan, naglunang ko sa kasakit, naglunang ko sa problema. Pero ikaw ang akong Diyos. You are real to me. You are my God. A statement of intimacy and surrender. You see? Nagpakita si David sa iyang pagkasuod sa iyang Diyos. Nga ang Diyos para kaniya dili layo. Nga nagtanaw lang, nagpasagad sa iyang kinabuhi. Para kang David, Lord, you're personal to me. This relationship is intimate to me. And at the same time, sa iyang pag-ingon, you are my God, nag-ingon po siya, I submit to you, I surrender to you. I am in the middle of this chaotic life. I submit sa imong sovereignty. This may be out of my control, but these are never out of your control. Therefore, I surrender to you. See? Si David, dinhi nag-recognize nga ang Diyos nga nagbugna sa mga langit ug sa yuta, the same God nga nakaila kaniya personally ug nga nag-atiman kaniya deeply. See? Very personal. Si David, sa iyang pag-declare, you are my God. I trust in you, Lord. The God who created these heavens. The same God who knows me personally. Nakaila ka na ako personally. You're not a distant God. You're my God. And you're involved sa akong life. Daghan man ang imong mga anak o Diyos. Pero imo gihapon ko, gihapon giatiman. Ako gihapon imong anak. See? Trusting God begins with knowing Him as our God. Makamaotang musalig sa Dios deeply kung mulawom usab ang atong pag-ila kaniya. Mao nang importante nga atong mailhan ang Dios. Ug mailhan nato og Dios pinaagi ni Ginoong Kristo. That's why let us desire more to know God. Mo bitang si Peter nag-ingon, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. It is not enough nga nakailata siya atong Savior. Know Him personally. Ilha siya intimately. See? Ug sa dihang magkalaom ang imong pag-ila sa Dios, consequently magkalaom pod ang imong pagsalig kaniya. Mo nang importante kanato nga mga Kristohanon ang pag-ila gyud sa atong Dios. Not just in abstract term, but in personal relationship. Matag-adlaw ug matagutlo sa atong kinabuhi, personal relationship sa atong Dios. Dili lang panahon sa Sunday. See? In the face of uncertainty, si David nagkupot niining kamatuoran nga ang labawng makagagahom nga nagmugna sa langit ug sa yuta is a faithful God. Is a covenant-keeping Lord. Ang pagsalig ni David sa Ginoo mao ang lig-on nga pundasyon sa iyang kinabuhi. Ug hinaot ko mo pod ni ang atong buhaton sama ni David. Mahimong pundasyon sa atong kinabuhi ang pagsalig sa Ginoo. Nga bisan pa sama ni David nataliwad-an sa nagkalain-laing problema ug active pa nagpursue, active pa nagtabi ang iyang mga kaaway bato kaniya. Active, dili lang kay passive, kundi nangita gyud ang kaaway kaniya. Og taliwala niya na si David hugot nga nagkupot niining iyang pagsalig sa buhi nga Dios. Iyang gi-affirm, iyang gipamitud-an nga ang Dios dili layo ug walay labot kaniya kundili suod nga nalambigit sa matag aspeto sa iyang paglungtad. Nga ang Ginoo, nga ang Dios
involved sa matag higayon, matag gutlo, ug matag experience nga iyang gisagubang. To David, God is not distant or detached, but intimately involved in every aspect of his existence. Pinaagi sa pagdeklara, ikaw mao ang akong Dios, iyang giila ang paggagamhanan ug ang pag-atiman sa Dios nga nagkupot sa iyang kinabuhi diha sa iyang mga kamot. David here makes a deliberate choice. But as for me, I trust in you, Lord. Deliberate, intentional ang iyang decision, intentional ang iyang gihimo. Ginoo, tingali na ako'y amigo nga masaligan, na ako'y powerful nga friend, o dato nga friend nga akong madangpan, but as for me, I trust in you, O Lord. Namang ko'y laing kadaganan, Ginoo, but as for me, I trust in you, O Lord. Kini nga deklarasyon lig-on nga gihuptan niya taliwala sa kasamok nga naglibot kaniya. Giila ni David nga siya dependent sa iyang Dios. Nagpamatuod dili lamang nga siya nagtuo sa presensya sa Dios, kundi iya pong gituuhan nga personal ang pagsalig sa iyang kinaiya. Nga si David personal ning salig sa kinaiya sa Dios. Wa lang mutuo si David nga nag-exist ang Dios. Gituuhan pod ni David ang kinaiya sa Dios nga masaligan, nga madangpan. See? Daghan mga tao sa kalibutan igo ra sa pagtuo nga ning exist sa Dios, sadly mas daghan ang wa motuo nga nay Dios. Pero para kang David, dili lang ang existence of God ang iyang gihuptan, kundi ang kinaiya sa Dios, masaligan, madangpan. Mao ni ang statement of faith din ni David. Mao ni ang deliberate choice ni David. Lord, I can trust in your character of who you are. You are gracious. Yes, I'm in the midst of this trouble. You are gracious before, you will be gracious to me and forevermore. See? For us, kini nga trust, nakaangkla sa kahibalo sa Dios, nga ang Dios gamhanan og labaw sa tanan. Kini nga pagsalig, nakaangkla sa kahibalo, nga ang Dios wala nay laing mas labaw pa sa Dios. Nga ang Dios mo'y labaw sa tanang mga butang, labaw even sa tanang events sa kalibutan og sa personal life kanato. He is sovereign. Labaw nga magkagagahom. Sovereign, dili lang in person, but even sa events o sa history. Sa tanang experience nimo, sovereign. Siyang nagkupot, siyang labaw ni ana. Even if ang atong experience out of our control, nothing is out of God's control. Mao na ang iyang pagka-sovereign. Gubot man ang atong life. Pero ang Dios labaw pa ni ana og adunay gahom nga makahanay sa atong life. Kung atong isalig ang atong life ngadto kaniya. He is in control even when life feels out of control. Whatever circumstances we face, we can echo David's word, choosing to place our confidence not in ourselves, but in the one who is faithful. Sa atong pagsugod sa bagong tuig, the same declaration nag-invite kanato sa pag-reaffirm sa atong pagsalig sa buhi nga Dios. Ang kalibutan tingali gubot, daghan ang gubat, even ang atong personal life tingali naay chaos, ang atong circumstance tingali nga sa gubangon dili man nato masabtan, uncertain. Even ako wala masayod kanos magkinahanglan og dialysis ug kung kanos ako kuhaon sa Ginoo, but I'm expecting that. But what remains steadfast is God's character. Magpabilin
nga matinud-anon ang iyang kinaiya, bisan ang atong kinabuhi, dili klaro og puno sa uncertainties. God's character remains steadfast. He is faithful, He is good, and He is sovereign. Trusting Him means acknowledging that He is not only powerful, but also personally involved in our lives. Ang pagsalig kaniya, dili lamang ato siyang saligan ug tuuhan nga siya magkagagahom, kundi personal siya nga involved sa atong kinabuhi. Wala ta og dili ta niya pasagdan. Nini nga bagong tuig unya, himuon ni nato nga atong kaugalingong declaration sama ni David. Atong ingnon, "You are my God. I trust in you, O Lord." Sa dihang mo face ta og nagkalain-laing desisyon nga importante natong himuon or challenges or mga kahadlok, we can choose like David to trust in the Lord rather than rely on our own understanding. Ug sa verse 15, dinhi gipakita ni David ang iyang pag-surrender sa iyang panahon ngadto sa kamot sa Ginoo. Surrendering our times to God's hands. My times are in your hands. This simple yet profound statement reminds us that our lives wala gidumala sa tsansa, dili gidumala sa kapalaran or faith, or kabubuton sa uban. Atong hinumduman nga niini nga statement ni David, and this is true. Atong kinabuhi, dili tsansa ang nagdumala niini, dili kapalaran, faith, dili kabubuton sa ubang tao, kundi gikuptan sa kamot sa labang magkagagahom nga Dios. Ang matag higayon sa atong paglungtad is held securely in the hands of the Almighty. See, my times, gingon ni David dinhi, gilangkob ni tanan ang atong kagahapon, ang atong karon, ang kaugmaon, ang atong kalipay ug kasakit, ang atong kalampusan ug kapakyasan, gilangkob na tanan niya ng my times. Kana tanan, babaw gubos, maayo og dili, kana tanang times. Gikuptan sa kamot sa atong Dios. Dili lang ang atong life, kundi tanan natong experience, good or bad, gikuptan sa atong buhi nga Dios. These words are a source of both comfort and challenge. Kini nagpahinumdom kanato nga ang matag panahon, matag higayon sa atong kinabuhi, anaa ilalom sa meticulous nga paggiya sa atong magbubuhat. Yes, we suffer and we are suffering, pero gikuptan gihapon ta sa Dios bisan pag naata sa suffering tungod kay naay purpose ang Dios sa suffering. Walay aspito sa atong paglungtad nga wala malambigit sa scope sa sovereign rule sa atong Dios. This truth calls us to a posture of trust and surrender. Kini nagdapit kanato sa paghatag sa atong mga kabalaka ug kawalay kasiguruhan ngadto sa kasaligan nga mga kamot sa atong langitnong Amahan. It challenges us to relinquish the illusion of control and to embrace the assurance of God's purposes will ultimately prevail. See? Atong masaligan ang Dios ug angayng saligan, knowing nga bisan pag daghan tay problema, ang katuyuan sa Dios will ultimately prevail. Ang kamatuoran nga ang Dios nagkupot sa atong mga panahon, naghatag usab kanato og kalinaw, taliwala sa kawalay kasiguruhan. We may not know what the future holds, but we know the one who holds the future.
Kini nagapahinumdum kanato nga dili kita ang nagdumala sa atong kaugalingon. Maganda man kita sa atong kaugmaon, maningkamot man kita sa atong kaugmaon, pero ang Dios mismo ang nagkupot sa atong kaugmaon. We are held by the one who is. His hands are strong enough to sustain us, gentle enough to guide us, and loving enough to work all things for good and His glory. Surrendering our time to God doesn't mean passivity or lack of planning. Ang pag-surrender sa atong panahon ngadto sa Dios, dili bot pasabot nga wa na lang tay buhaton. Dili na lang ta magplano, magpaabot na lang ta sa buhaton sa Dios. Ningon pod bitaw diha sa Psalms gihapon, Psalms 90:12, teach us to number our days. It means God help us to plan our finite lives. Tabangi kami Ginoo pagplano sa among kinabuhi. We have to plan. But it means holding our plans loosely. Trusting that God's wisdom is greater than ours. Magplano man ta, apan i-consider gihapon nato ang Dios kung siya muhatod kanato sa lain nga path. Og atong tugutan ang Dios nga mo'y mo-lead kanato. Magplano gihapon ta, yes, kay gisugo man ta sa Ginoo. Gitagaan bitaw tag kapasidad og abilidad, pangutok aron makaplano ug makahanay sa atong kinabuhi. Pero dili nato pugson kung dili kabubuton sa Dios. Ato gihapon i-consider unsa ang iyang giya, unsa ang iyang leading para kanato. When we place our times in His hands, we can rest in the assurance that He is weaving our days into His perfect plan. Now, dili bot pasabot nga ang kaugmaon gikuptan sa Dios, passive na lang ta, kundi at the present we should live faithfully. Tungod kay gihuptan naman sa Dios ang atong kaugmaon. Living faithfully in the present. While David's words nag-encourage kanato sa pagsalig sa Dios mahitungod sa mga unknowns sa atong kinabuhi, kini usab nag-awhag kanato sa pagkinabuhi nga matinud-anon karon. Siya naman nagkupot sa atong kaugmaon, nag-challenge na nato that we should live faithfully at the present. Trusting that our times are in God's hands doesn't mean passivity or resignation. On the contrary, it frees us to live with purpose and obedience. Makatabang kini kanato, kini nga truth nga atong kaugmaon, gikuptan sa atong buhi nga Dios, makatabang nato sa pag-focus sa atong life, pag-live at the present and to do at the present God's purposes for our lives. Kay di naman ta mabalaka sa atong kaugmaon, maka-focus na ta unsa may katuyoan nimo Ginoo nga angay na akong buhaton karon. See? Dili na ta angay mabalaka sa atong kaugmaon tungod kay gikuptan man kini sa atong buhi nga Dios. Dili nato kinahanglan mabalaka sa umaabot o masulubon sa nangagi. Dili na ta mag-carry ni anang mga baggages sa mga past year nga nahitabo. Tungod kay even that, gikuptan na sa atong buhi nga Dios. Focus ta sa atong present, ug unsay gipabuhat sa Dios at the present. Instead, we can serve Him with joy and confidence, knowing that He is working all things for His glory and our good. Romans 8:28. Living faithfully also means resting in God's timing. Tungod kay gikuptan na sa Dios ang atong panahon, then magkat-on usab ta sa pagpaabot sa timing sa atong Dios. Sometimes we grow impatient. Usahay maglongta sa atong answers nga karon na dayon or kasulbaran sa atong mga problema nga karon na unta masulbad. But trusting that our times are in His hands means waiting on Him with confidence.
knowing that His timing is always perfect. To close, ang declaration din ni David sa Psalms 31:14-15a is a profound reminder that our lives are secure in the hands of the faithful and sovereign God. It reminds us that we do not walk into the unknown alone. The God who has been faithful in the past will be faithful in the days to come. Our times, every moment, every season are held securely in His hands. Samtang kita mamalandong nini nga kamatuoran, ginvite usab kita sa pagsalig kaniya more deeply, surrendering our plans, our fears, and hopes to His care. Whatever you are facing today, whether it's uncertainty about the future, the weight of a difficult season, or the joy of a new opportunity, remember that your times are in God's hands. I cannot tell you what the year ahead holds for you and me. However, I can assure you that God is at the helm of His creation, and our times are in the power of His hands, and directed by His benevolent will. So as we live each day, let us echo David's words. As for me, I trust in you, O Lord. You are my God. Matagutlo sa atong kinabuhi, maunta kini ang atong balik-balikon. Kung baga, himuon atong mantra. I trust in you, O Lord. You are my God. And let us find peace and purpose in the knowledge that every moment of our lives is held in the hands of the one who loves us and will never let us go. For He is intimately involved in every season of our lives. Hinaot nga kini nga pagsalig, makapalig-on kanimo samtang ikaw naglakaw uban kaniya. Nagsalig nga ang imong mga panahon, matag kalipay ug pagsulay, matag sinugdanan ug katapusan, anaa sa iyang gamhanan nga pag-atiman. Hinaot nga kini nga bersikulo maghatag og kadasig ug magpahinumdom kanato nga diha kang Kristo, kita adunay matinud-anon nga magbalantay nga magagiya kanato sa matag panahon sa atong kinabuhi. Every season of our lives. Let us pray. Father, we thank you, Ginoo, nga dili lamang ang among kaluwasan imong gikuptan, kundi matag gutlo sa among kinabuhi, matag experience nga among ma-experience og na-experience, Ginoo, imong gikuptan. Musaangay kami, Ginoong, musalig kanimo og dili mabalaka. Salamat nga ikaw ang among matinud-anon nga magbalantay. Tungod niya na walay makulang kanamo. O Dios, padayon ante ikaw magatabang kanamo nga mulawom ang among pag-ila kanimo. Aron mahimo pang hugot usab ang among pagsalig kanimo. Tabangi ingon man usab kami sa pagdasig sa among kaubanan, minahal sa kinabuhi kahigalaan, sa pagdangup kanimo ug pagsalig kanimo, knowing nga ikaw lamang ang Dios nga masaligan, kay ikaw raman ang Dios nga tinuod ug buhi. Mahimaya ka sa among taliwala. In Jesus' name we pray. Amen.